lesson. This is lesson 2 of 4 ng atin pong Christology, which meron tayong title, Knowing Rightly Christ Our Righteousness. If nung last week, atin pong tinalakay muli bilang paalala na rin, dahil meron po tayo ngayong mga miyembro at mga kasamahan na hindi pa po natin kasama back then nung ating tinatalakay ang Christology. So, minarapat natin na umpisahan dun sa mga basics like the hypostatic union. Ngayon po, ang atin pong magiging paksa ay may kinalaman sa pag-unawa, understanding the true humanity and the true divinity of the person of Christ. Kasi kung nakaraan ay nandun tayo sa tinatawag nating medyo malakihan na konsepto ng hypostatic union, kinikilala natin na sa isang persona ni Kristo ay may dalawang kalikasan siya na magkasama, na hindi pwedeng paghiwalayin, hindi rin pwedeng paghaluin, at yun yung kanyang tunay na pagkatao at yung kanyang tunay na pagka-Diyos. Ngayon, titingnan naman natin papaanong masasabi natin at papaanong dapat natin kilalanin ang totoong pagkatao at totoong pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo in His singular person. Now, mag-recap muna tayo bahagya. Tayo ay nag-umpisa ng mga nakaraan kasama sa mga talata itong 2 Corinthians 11:3-4, which we have quoted from ang Biblia. Dahil dito ay ipinaparating ni Pablo sa mga taga-Korinto yung kanyang kabalisahan. Ito yung isang maganda at makadiyos na kabalisahan sapagkat may mga umiiral na mga maling tagapagturo at maling pagtuturo patungkol sa Ebanghelyo at patungkol na rin sa ating Panginoong Hesukristo. At ang nangyayari ay sila ay basta-basta na lamang nagpapasakop o naniniwala sa kung anumang klaseng pagtuturo na hindi naman ayon sa pagpapahayag ni Kristo sa kasulatan patungkol sa tamang pagkakakilanlan sa ating Panginoon. We highlighted verse 4 sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, sila daw ay tanggap na lang ng tanggap at kaagad nagpapasakop doon sa pinakahuling mga parirala dito po sa pangungusap na ito. Kaya tayo rin ay dapat ay inaasahan na nag-i-equip ng ating sarili, mas kilalanin ng ating Panginoon upang makilala natin siya sa tamang paraan para makarinig man tayo ng ibang Kristo na ipinapahayag sa atin, maging ng mga maaari mga prominente na mga tagapagturo, ay hindi tayo basta-basta nagpapasakop doon kung ating sinusuri sa kasulatan kung katanggap-tanggap ba at tama ba yung pagpapakilala patungkol kay Kristo ng kung sino mang nagtuturo o nagpapahayag sa atin. At para din, kung tayo makarinig ng mga maling pagtuturo patungkol sa tamang pagkakakilanlan kay Kristo, we don't have to be critical of them, but instead we have to pray for them. At kung may pagkakataon na sila'y ma-edify natin, ikunin natin yung pagkakataon na yon upang tayo ay makapagbigay ba somehow ng kaliwanagan at ng tinatawag natin ng kalinawan patungkol sa tamang pagkilala sa mga aspetong ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nung nakaraan, sinabi natin as a caution, justification by faith alone won't do anyone good if the object of that faith alone is not the biblical Christ alone. Kahit naniniwala pa tayo dun sa isa sa mga solas ng pananampalatayang Kristiyano that justification is by faith alone, ngunit kung mali naman ang object o ang pinatutunguhan o pinaglalagakan ng pananampalataya ngayon, kung mali naman ang pagkilala natin doon sa Kristo ng Biblia, ay tayo ay hindi pa rin maliligtas ng kaparaanan ng pananampalataya o ng kaligtasan o pagpapawalang sala sa paraan lamang ng pananampalataya. So tingnan natin yung definition muli ng hypostatic union. In a nutshell, the hypostatic union pertains to the biblical reality of the union of two real natures, o ang pag-iisa o pagsasama ng dalawang totoong kalikasan, namely human and divine, in the singular person of the Lord Jesus Christ. Hindi dalawang persona ni Kristo, bagamat dalawang kalikasan, isang persona na kung saan doon ay matatagpuan ang dalawang kalikasan. At bagamat mayroon itong tinatawag na mystery behind it, it does not mean that it is absurd o isang kahangalan. Lagi nating tatandaan, limitado ang ating kapasidad. At dahil ang ating kinikilala ay infinite na Panginoon, nagbigay naman siya ng provision sa atin upang bagamat hindi natin maabot ng kabuuan ang tunay na pagkakakilanlan kay Kristo o yung kabuuan ng pagkakakilala kay Kristo, nagbigay siya sa atin ng mga kalinawan na dapat nating tanggapin upang siya ay makilala pa rin natin ng tama. Kaya nga, tandaan natin, kaya mahalaga yung hypostatic union at yung mga bagay na kapaloob dito, because any rejection of the hypostatic union is a rejection of the gospel of
salvation. Any rejection of the hypostatic union is a rejection of the true and biblical Christ. And if we don't have the proper Savior, diba, the right saving work can only be done by the right Savior. Yun ay mga bagay na kailangan natin lagi na tandaan. Sabi nga ni Louis Berkhoff, the hypostatic union is a mystery but not an absurdity. The two natures are united in one person, not in a common essence. They remain distinct yet inseparable. The properties of each nature belong to the one person of Christ. So sana, let's not think of it as absurdity. At the same time, kahit na may mga ibang tao that may think of it as absurdity, sa halip na may critical tayo sa kanila, let's, kagaya na pag-aralan natin kanina sa ating pangaral at nung last week, akayin natin silang mapagbiyaya, may pag-ibig at may pagpapasensya. At napakalaking bahagi ng pananalangin para sa kanila upang sila'y kilusin ng Diyos at nawa ay bigyan sila ng karunungan na nagdadala sa tamang pagkakakilanlan sa atin pong Panginoong Hesukristo. Now, having said all these things, sabi ni Stephen Charnock sa kanyang aklat, The Existence and Attributes of God, dito tayo nag-end nung nakaraan, na isa sa mga pinakamagaganda at kamanghamanghang ginawa ng Diyos, aside from creation, or more than creation, is yung joining of the divine and human nature in one person. Pinapakita nito ang napakalalim, napakalawak, hindi maabot na karunungan at ng pagpapaabot ng Diyos ng kanyang sarili, ng kanyang biyaya para sa atin. So as we tackle again or tackle the subject that we have, sana hindi mawala yung kamanghaan. Hindi lang tayo nandito para magkalap ng impormasyon o maging tama, bagamat bahagi yon ng ating ginagawa. Pero tayo ay sana'y mamangha, mas lalo pang mag-umapaw ang ating pagmamahal at karanasan ng biyaya mula sa ating Panginoong Hesukristo. Now, let's understand the true humanity and the true divinity of Christ. Ating unawain what makes Him truly human and what makes Him truly divine. Kasi maaaring marami na bagamat tinatanggap nila na totoong tao at buong tao si Kristo habang siya'y buo at totoong Diyos, ay maaaring sila ay nahuhulog sa mga maaaring humantong sa heretical na mga pananaw patungkol sa pagkilala sa pagiging totoong tao o pagiging totoong Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At yun yung ating aim din. Baka mayroong mga may mali pang notion about the true humanity and true divinity of Christ. So sana ay kasangkapanin ng Diyos sa mga pagkakataong ito para ay may tama o lalong mas mahulma pa ang mga kaisapang ito sa atin. Let's first dive into the humanity of Christ. Sabi sa Hebrews 2:14-17, kaya yamang nakikibahagi ang mga anak sa laman at dugo. Tinutukoy dito ay lahat ng tao, particularly mga believers. At siya man, ang tinutukoy ng siya ay si Kristo, ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sapagkat maliwanag na hindi na ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang mga nagmula sa binhi ni Abraham. Kaya kailangan siya, and we highlight this, ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid. Hindi lang sa ilang mga bagay, hindi lang sa itsura, hindi lang siya dapat magmukhang tao, pero sa lahat ng mga bagay. Upang siya ay maging isang maawain at tapat na kataas-taasang pari sa mga bagay na uukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Makikita natin yung kahalagahan ng pagiging tunay na tao ni Kristo at yung paglalakip ng mga lahat ng elementong kailangan upang masabi at talagang kilalanin siya bilang naging tunay na tao, dahil ito ay bahagi ng gawain ng Diyos ng pagtubos. Dahil ang kanyang ginawang paraang pagtubos ay sa paraan ng paghalili or substitution. Bilang siya natatanggap ng hatol ng Diyos at mamumuhay ng buhay na perpekto na inaasahan at layunin ng Diyos na ating isagawa before we fell into sin, dapat si Kristo ay maging lahat-lahat na kagaya ng tao except for one thing, wala siyang kasalanan. Yun yung magiging topic naman natin come next Sunday. So napakahalaga nito. So to deny the true humanity of Christ is striking at the heart of the gospel. And to misunderstand the true humanity of Christ is also striking at the heart of the gospel. Ito ay may pinsala na ginagawa, kaya ito ay nakapipinsala
dahil ito'y kaakibat o kalakip ng kaligtasan, nakakapinsala ito sa kaligtasan ng isang kaluluwa kapag mali ang ating paghawak patungkol sa pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagkatao, may makukuha tayo at least dalawang element na binanggit dito sa ating teksto. Dahil ang mga tao ay laman at dugo, si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao ay ano din? Laman at dugo. Flesh and blood. Nakita naman natin yan. Ang ating Panginoon ay nahipo ng mga apostol, nakita, nakasama, narinig. Tapos at the same time, siya ay kumain, natulog, nangangailangan pagtulog. At lalo na nung kanyang kamatayan sa krus, nakita natin na siya ay hindi lang basta laman, ngunit siya ay laman at dugo. He really bled because as he died a brutal death, talagang umapaw ang buhay o ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda yung verse 17, kaya natin hin-highlight, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid. At tinutukoy dito yung mga elect. Jesus Christ, may nag-object na agad. Jesus Christ, ang tawag dito, sa kanyang paghalili sa ating mga hinirang ng Diyos at sa iba pang maliligtas balang araw na hinirang ng Diyos, He is our elder brother. Ano? Elder brother natin si Christ. God the Father is our Father. Jesus Christ is our elder brother. Kasama ng pagiging great high priest niya, ng kanyang pagiging prophet, pagiging apostle, Hebrews chapter 4, pagiging king. Kasama rin iyon. Now, with all that said, sabi ni Donald MacLeod sa kanyang aklat, The Person of Christ, he is a man, yet the man of universal significance. Not because his humanity is in any sense infinite, but because it is the humanity of God. Ang pagkatao ng Diyos, o ang pagiging tao ng Diyos. In Him, God adds human being to His divine being and human experience to His divine experience. In Him, God lives a truly human existence. This is the heart of the miracle of incarnation. The Son of God exists not only in heavenly form, but also in earthly historical form. Dapat ito ay magpaningas ng ating appreciation sa pag-humble ni Jesus Christ ng kanyang sarili. Hindi lamang siya pumarito para maging tao, hindi lang siya pumarito upang ipakita ang kanyang sarili bilang Diyos na nagkatawang tao, naparito siya upang maranasan ang ating mga naranasan o nararanasan. Diba, lahat ng naranasan ni Kristo ay lubhang mas masakit kumpara sa ating mga karanasan. Ang Diyos na hindi dapat magutom ay nakaranas ng gutom. Ang Diyos na hindi dapat masaktan ay nakaranas masaktan. Ang Diyos na hindi dapat lapastanganin ay nakaranas lapastanganin. Ang Diyos na hindi dapat lumuha ay nakaranas na lumuha. At marami pang iba. It shows how much we should appreciate, not only in terms of doctrinal knowledge, but in practical living, the humility of the Lord Jesus Christ. Muli kong babanggitin ang ilang bahagi ng Chalcedonian Creed. Kaya nga ayon sa mga banal na ama, tinuturo nating lahat ng may pagkakaisa ng ating Panginoong Jesucristo ay isa at parehong anak na ganap ayon sa pagka-Diyos at ganap ayon sa pagkatao. Perfect in deity, perfect in humanity. Tunay na Diyos at tunay na tao. At ito yung ating pag-uukulan ng pansin to realize even more the humanity of Christ or the trueness of the humanity of Christ. Siya ay binubuo ng isang makatwirang kaluluwa at katawan, kagaya ng Ama ayon sa pagka-Diyos at kagaya natin ayon sa pagkatao. Lubos na gaya natin maliban sa kasalanan. I want us to focus in these two things. Siya ay binubuo ng isang makatwirang kaluluwa, sa English, a reasonable soul and body. A reasonable soul and body. Kasi dito, malimit nagkakamali ang ibang Kristiyano. Ngayon, kahit hindi nyo ako sagutin, kahit hindi kayo tumaas ang kamay, marahil o baka lang sa palagay ko, meron ba sa inyo na humahawak na sa pagkatao ni Kristo, iniisip na ang kaluluwa ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos? Baka meron sa inyo o minsan may mga nag-iisip na, ay, si Kristo ay Diyos tao. Ang kanyang laman, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pagka-Diyos. Kasi minsan iniisip, kasi di ba ang soul is yung invisible constitution ng isang tao? Ang visible ay yung flesh, the soul is the invisible. Ang iniisip nila dahil God is invisible, He has no parts. Yung tinatawag natin the doctrine of spirituality
of God, ay yun na ang kaluluwa ni Kristo ay ang kanyang pagka-Diyos. Mali yung ganung kaisipan. And it's heretical. Pag wala siyang reasonable soul sa kanyang pagkatao, ay siya hindi tunay na tao. Kung siya laman lang, wala pala siyang kaluluwa talaga ng tao, ay siya ay hindi tunay na tao. May mga ganyang klaseng heresy na lumaganap sa kasaysayan, na si Kristo ay nagmukha lang tao, nag-itsurang tao lang. Pero hindi talaga tunay na tao. So napakahalaga ng mga bagay na ito na kailangan natin i-reconcile, kailangan nating panghawakan, at sana maging persuaded tayo kung hindi pa ganoon ang ating kaisipan. Ito rin isang magandang bagay dahil minsan ng mga bata, ganoon ang iniisip nila. Pag sinabi natin si Kristo ay nagkatawang tao, minsan automatic ay pumapasok sa isip ng bata, baka yung kaluluwa ni Jesus Christ, yung deity, yung pagka-Diyos. Para malinaw din natin sa kanila habang natuturuan sila, habang sila ay lumalaki. Ngayon, tingnan natin yung constitution or construct of Christ's humanity in His person. At ito ay kagaya din ng pag-aaral natin ng anthropology, yung tinatawag natin doctrine of man, na tayo ay dichotomy. Natatandaan niyo po ba yun? Di ba may dalawang posisyon, trichotomy, pero tayo ay dichotomy. We believe that the Bible teaches na may dalawang constitution or construct ang isang tao, and that is siya ay body and spirit. Minsan nga lang yung spirit ay sinasubstitute o ginagamitan ng ibang lingwahe. Minsan ginagamit yung word na soul pertaining to a human being. Pero spirit man or soul lang ginagamit, parehas lang yun. Siyempre, bukod yung Holy Spirit, iba yun. Pero tayo ay body and soul. Sa Bible, sa human body, makikita natin kuwari, Luke 2:52, lumago si Jesus sa karunungan at pangangatawan, He grew in wisdom and stature at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Alam naman natin, pinanghawakan natin virgin birth ni Christ, siya muli naging sanggol. Makikita natin tunay yung pagkatao niya, siya'y lumaki. Diba? He grew up in wisdom and not only in wisdom but also in stature sa kanyang pangangatawan. In Hebrews 10:5, kaya't nang dumating si Kristo sa sanlibutan, sinabi niya, alay at handog, hindi mo kinalugdan, ngunit ipinaghanda mo ako, kausap niya ang Diyos Ama, ipinaghanda mo ako ng isang katawan. So He has a body. He really has a body. What about soul? Human soul. Matthew 26:38. At sinabi niya sa kanila, punong-puno ng kalungkutan ng aking kaluluwa, na halos ikamatay ko. Ito yung nagdadasal siya sa Gethsemane. Dito muna kayo at makipagpuyat kayo o makipagpuyat sa akin. Isa pang halimbawa is in John 12:27, ngayon ang kaluluwa ko'y nababagabag. At anong sasabihin ko? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit ang oras na ito ang dahilan kung bakit naparito ako. So there's no doubt at ito ay ilan lamang sa mga talata. Siyempre, baka tayo abutin ng siyam-siyam pag nilahat natin yung mga talata. But these are just some of the examples that shows in the Bible that Christ has, in His humanity, has body and soul. In His body, His flesh and blood, and meron siyang soul, a human soul. A soul that is not supposed to be confused. Hindi dapat tayo malito. His soul is not His deity. Ulitin ko, His soul is not His deity. Dahil, isa sa mga bagay na binigyan pansin ng Chalcedonian Creed nung ina-address yung mga heresies patungkol sa kalikasan o dalawang kalikasan ni Kristo sa isang persona, sabi rito, iisa at pareho siyang Kristo, anak ng Panginoon, at bugtong na anak, na nakikilala sa dalawang kalikasan ng ano yung pinakauna? Walang paghahalo. Kaya pag sinabi natin ang humanity ni Christ, yung body lang niya, ang soul niya ay deity, para mo siyang ginawang parang sila Perseus or sila Hercules na demigod. Hindi siya truly God or truly man. At truly man pagka ganon, siya ay demigod. And we don't believe that a demigod Christ is the proper Savior. We believe in the God-man Christ. Kaya ang tawag natin sa Kanya is Diyos-tao. God-man. Nakikilala sa dalawang kalikasan ng walang paghahalo, walang pagbabago, walang paghahati, at walang pagkakahiwalay. Ang pagkakaiba ng mga kalikasan ay hindi kailanman nawala dahil sa kanilang pagkakaisa, kundi ang mga katangian ng bawat kalikasan ay nananatili na pinagbubuklod sa isang persona at isang hypostasis or hypostasya. So yun. Siya hindi nahati, hindi napaghihiwalay sa dalawang persona, kundi iisa at pareho siyang bugtong na anak, ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, gaya ng ipinahayag noon ng mga propeta, itinuro niya mismo tungkol sa kanyang sarili at ipinasa sa atin na simbolo ng mga
Ama. So let's move on. Let's move forward. So bilang pag-iingat as a caution, never think that Christ's soul is His divinity. He is never truly human without a reasonable soul. Meron tayong mga fictional characters na wala daw soul. Ano yon? Mga vampires. When narinig nyo yung mga vampires, they have no soul. Pwede mo sabihin si Kristo ay isang vampira. Di ba? Hindi ganoon. Di ba? Ang point dito, He can never be truly human without a reasonable soul. So there. Sabi nga ni John Owen sa kanyang aklat na Christologia, He took our nature upon Him, that is the entire human nature, consisting of soul and body. Not a body without a soul, nor a soul without a body. For He took that nature which was to be redeemed, and that was the whole of man. Sabi naman ni Thomas Goodwin sa kanyang ikalimang volume ng mga gawain, or the works of Thomas Goodwin, Christ took not a human person but the human nature, a true body and a reasonable soul. For it was man's whole nature that had sinned, both soul and body, and therefore both had need to be assumed and sanctified. Tapos sabi naman ni William Perkins sa volume 1 ng kanyang works, Christ Jesus being the mediator must be both God and man. Man that He might suffer and die, God that He might overcome death. And being man, He must have both a true body and a reasonable soul that He might be a perfect man. Makikita natin ito, mga Puritan, itong mga kinukot ko, makikita natin na throughout church history, this is the belief of every Christian. Non-negotiable to. This is a non-negotiable thing to truly embrace yung pagiging totoong tao ng ating Panginoong Jesucristo. Now, as a transition, ito po ay mula dun sa pinahiram sa akin ni Den na libro, Documents of the Christian Church by Henry Bettinson. Sabi doon, the Son of God therefore came down from His throne in heaven without withdrawing from His Father's glory and entered the lower world, born after a new order. Bakit new order? Kasi siya lang ang isinilang ng by the mode of virgin birth. Mamaya tatalakayin natin yun dahil yung term na Theotokos. Mary is the mother of God. Hindi heresy na sabihin yung Theotokos or Mary is the mother of God. Inasmuch as He is invisible in ours, He is incomprehensible, and He willed, kanyang pinagdesisyonan to be comprehended. Continuing to before time, He began to exist in time. Hindi siya bound by time and space, but when He incarnated, He was bound by time and space, by a new mode of birth. Inasmuch as virginity as inviolate, sabihin hindi na-violate yung virginity ni Mary, kaya siya miraculous, which knew not the desire of the flesh, supplied the material of the flesh. From His mother, the Lord took nature, not sin. Jesus Christ was born from a virgin's womb by a miraculous birth, and yet His nature is not on that account unlike to ours, for He that is true God is also true man. So, ngayon, mamaya kasi tatakil natin bahagya yung virgin birth, kaya we are transitioning using this. Tingnan naman natin ang divinity ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, nung mga una, ang usually na sinasalakay kay Kristo ay ang kanyang pagiging tao. Hindi ko sinasabing walang sumasalakay sa kanyang pagka-Diyos, pero maraming heresy ang nalaganap dati that denies the true humanity of Jesus Christ. Kasi Jesus Christ ay dumating lamang dito at nag-appear na tao. And so, kakamali sila. Sa panahon natin ngayon, mas marami naman ang ayaw kumilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So with that said, pag-aralan natin ang divinity ng ating Panginoon. Sa Colossians 2:9, for in Him, talking about Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. Again, hindi ito tungkol sa paghahalo ng pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Ang statement na ito ni Apostol Pablo ay sinasabi niya na sa namataang Kristo, dahil siya nagkatawang tao, tinatalukbungan o kinukonsil, hindi inaalis o nilelesen, but kinukonsil, tinatalukbungan ng pagkatao ni Kristo ang kabuuan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi nag-increase, kaya yung tinignan natin nakaraan, hindi nag-increase ang kanyang pagka-Diyos, hindi rin niya tinanggal o hindi nawala, but rather it was concealed, natalukbungan ng kanyang pagkatao. Now, with that said, sabi ni B.B. Warfield, that is to say, about dito sa text na to, in plain words, that Christ is an incarnation of the Godhead in all its fullness.
which is again a statement rather than difficult to harmonize with the notion that its author believed it was something else than God, which was incarnated in Christ. Kaya nga nung si Jesus Christ ay ipinanganak, sa panulat ng kasaysayan ng Ebanghelyo ni Matthew, kinote niya yung nasa Old Testament na si Jesus Christ is the fulfillment of the Emmanuel. Ano daw ibig sabihin nun? God with us. Kasama rin doon ang pagkukot kay Isaiah, "For unto us a child is given." Diba? "For unto us a child is born." Ginagamit ito minsan ng nila Alex Gonzaga sa maling paraan. Ginagamit nila sa maling paraan. Pero alam natin, ito'y patungkol sa incarnation na paumpisa ng misyon ni Jesus Christ o pagtupad sa misyon ng Ebanghelyo nung kanyang panahon. Now, sa 1 John 5:20, makikita rin natin ng malinaw at alam na nating naparito ang anak ng Diyos. It is something that is expected na dapat na alam natin, kaya alam na natin naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. We are given the understanding hindi lang ng source, which is the scriptures, but the capacity to understand the source dahil ng banal na Espiritu. Upang una sa lahat makilala natin siya na totoo. At tayo ay nasa Kanya na totoo. We are in Christ, united in Him, sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesu Kristo. Siya daw ay ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Christ is truly God. And the eternal life. He is the life-giving or the life-giver for eternity. Ngayon, ano yung mga ilang pahayag ng kasulatan tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo? John 1:1, "In the beginning was the Word was with God, and the Word was God." John 8:5-58, pinapakita nito na eternal si Jesus Christ. Anong sabi? Bago pa ipanganak si Abraham, ako nga. Before Abraham was, tas ginamit niya yung I am, na ito ay isa sa mga titulong ginagamit ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Before Abraham was, I am. John 10:30-33, sinortcut ko na lang, ako at ang Ama ay iisa. They have one essence. Meron silang one essence. John 20:28, sinabi ni Tomas kay Jesus, "Ang aking Panginoon at ang aking Diyos." May iba na mga heretical na ang interpretation dito ng talatang ito, nagulat lang daw si Tomas. Di ba pag nagugulat tayo, minsan napapasalita tayo ng OMG. Di ba? Pero hindi yung interpretation. Sabi, hindi, nagulat lang si Tomas. Kaya niya sabi na, "Aking Panginoon at aking Diyos." Kumbaga, statement daw ito ng pagkagulat, hindi ng recognition. No, this is a statement of recognition. Kasi nagda-doubt nga siya di ba? Na nag-resurrect si Christ. Ano ba ang isang ginagawa ng resurrection ni Christ? Anong pinatutunayan noon? Makikita natin sa aklat ng Roma at sa iba pang sulat sa Biblia, sa iba pang mga ebanghelyo, the resurrection of Christ proves that He is the Son of God. That He is divine. So ito'y pagkilala, hindi pagkagulat. Tsaka isa pa, masyadong ang konsensya ng mga Hudyo sa blasphemy. Para sila'y maki-OMG rin na kagaya ng mga modernong tao ngayon. Dahil sila'y nagulat. Hindi ganoon ang tamang interpretation. Titus 2:13, sabi doon, nagpakita na ang dakilang Diyos at tagapagligtas natin si Jesu Kristo. Sa Hebrews 1:8, sinabi ng Ama patungkol kay Kristo, ang Ama ang nagkasalita tungkol sa anak. Anong tawag ng Ama sa anak? Ang iyong trono o Diyos. Even the Father directly said to Christ that He is God. Hindi ibig sabihin tatlong Diyos. Alam natin ang Trinity, one God in three persons. Paano naman sa pagsamba at pananalangin? Ipinagbabawal sa mga anghel at tao na tumanggap ng pagsamba. Tama ba? Makikita natin yan sa Revelation 19:10, Acts 10:25-26, sa iba pang mga talata sa Biblia. Ngunit, tinanggap ito ni Jesus. Makikita natin sa Matthew 14:33, He accepted prayer and worship. Matthew 28:9, at Matthew 28:17. Pwede ba magkaroon tayo ng Savior na blasphemer? Hindi. A Savior is a blasphemer. Una, hindi qualified to be a Savior. Pangalawa, ibig sabihin, hindi rin siya sinless because he blasphemed. Napakatangan siya ng blasphemy, yes, but it wasn't a credible accusation.
He was crucified because of blasphemy daw, but it was not a legitimate accusation. The fact na tinanggap ni Kristo ang panalangin, the fact na tinanggap ni Kristo ang pagsamba, it is really, bilang si Kristo, anong sabi? Ano sa mga ginawa ni Kristo to save His people? He obeyed the law perfectly. Inobey ba niya yung first 3 commandments na may kinalaman sa Diyos? Actually, first 4, kinalaman sa Diyos? Yes. Thou shalt not have other gods besides me or before me. Lahat ng iyon ay kanyang tinupad. Ano pa? Ang mga unang Kristiyano ay nanalangin sa kanya. Acts 7:59, sino to? Stephen. Diba? Yung address ni Stephen kay Christ nung siya ay malapit ng mamatay, ay tanggapin daw ni Kristo ang kaluluwa nino? Ni Stephen. O bagamat totoo na tinuturuan tayo ni Kristo, ina-address natin sa Father ang ating panalangin, it is not a sin to address our prayer directly to Christ. As long as sa ating kaisipan at sa puso ay kinikilala natin ang pagka-Trinidad ng ating Panginoong Diyos. In 1 Corinthians 1 verse 2 as well, kita natin that early Christians are praying to the Lord Jesus Christ. Kanino lang ba tayo pwedeng manalangin? That's why we find it heretical para manalangin tayo kung wari kay Padre Pio, sa iba pang mga kinikilalang santo, kay Maria. Dahil ang prayer should only be addressed to God alone. To God alone lamang. Mga titulo at katangian tanging sa Diyos na ginamit to pertain to Christ. I'm the first and the last. Sa Old Testament, makikita natin na ito'y ginamit ni Yahweh in Isaiah 44:6. Pero makikita natin in-apply kay Jesus Christ sa Revelation 1:17. He's the Alpha and the Omega. Makikita natin na in-apply yan sa Revelation 22:13 kay Jesus Christ, which is only applicable to God. He is the omnipotent one. Paano natin masasabi? Kasi meron siyang lakas o kapangyarihan, pagiging soberano, upang kontrolin ang mga hindi kayang kontrolin ng tao. Kung wari, kahit pa ako yung maglulupagi dyan sa sahig para alisin ng Diyos ang ulan, kung hindi kalooban ng Diyos alisin ang ulan ngayon, hindi yun mawawala. I'm not omnipotent kasi, but God is omnipotent. Nung pinatigil niya ang bagyo, siya ay bumuhay ng patay. Mark 4:39 sa John 11 kay Lazarus. Lahat ng ngayon nangyayari talks about the omnipotency of Jesus Christ. Siya ay walang hanggan. Nang pasimula ay ang salita. Genesis 1:1 na in-apply kay Jesus Christ sa umpisa o sa prologue ng Gospel ni John. Ano pa? Siya ay manlilikha. Colossians 1:16, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Ang mga titulo at katangiang tanging sa Diyos are all seen and applied to the Lord Jesus Christ. Ano pa? Yung sabi ng mga Pariseo, it is only God who can forgive sins. Anong ginawa ni Kristo? Nakita natin yun tayo nasa Mark. Siya ay nagpatawad ng kasalanan. I forgive you of your sins, or your sins are forgiven. So those are only some of the arguments patungkol sa pagdidefend at pagkilala sa tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Again, John Owen from the same book, He who was from eternity God became what He was not, man, but continued, nagpatuloy to be what He was, God. Sabi rin sa volume 2 naman ng The Works of Thomas Goodwin, Christ as God is equal with the Father. There is not a shadow of inferiority. He remains equal kahit siya'y nagkatawang tao. There's no shadow of inferiority. All that the Father is, the Son is also, except only, or save only, sa Old English, that He is the Son. So there. Sabi rin ni Richard Sibbes from his works, sa kanyang volume 5, Christ is God by nature, not by office only. He was God before He was man. And being man, He ceased not to be God. So again, makikita rin natin historically na ito ay pinangahawakan ng mga totoo na Kristiyano at ng mga ginamit ng Panginoon na maging lingkod niya sa larangan ng salita ng Diyos. Ngayon, babalik ko yung sinabi ko kanina, in connection to the virgin birth of Jesus Christ, since He is truly human and truly divine, it is not therefore wrong to address Mary as the Theotokos,
the mother of God. Theo, which is Diyos, Tokos, born of. So, Theotokos. Throughout history, ito'y pinagtalunan. May heretic na itinanggi na Theotokos. Dapat daw Christokos, kung hindi ako nagkakamali, or Christotokos, ibig sabihin, the mother of Christ. Dapat daw yung humanity lang. The mother of the human nature. Because God cannot be born. Ang problema nun ay pinaghihiwalay niya ang dalawang kalikasang pagka-Diyos at pagkadao ni Kristo sa kanyang isang persona. So, it is okay na i-address si Mary as the mother of God without deifying Mary, without exalting much Mary, pero just recognizing si Mary ang ginamit na kasangkapan ng Diyos for the incarnation of the Lord Jesus Christ. Sabi nga sa Council of Ephesus of AD 431, if anyone does not confess that the Emmanuel is truly God, and that therefore the Virgin is the mother of God, or Theotokos, for she bore after the flesh the Word of God made flesh, let him be, ano yung Greek word ng accursed? Anathema. Sabihin, heretic ang isang tao that would deny that Mary is the mother of God. Kasi truly God, truly man, si Jesus Christ. Pero syempre, alam ko naman mas accurate pag sinabing Mary is the mother of the God-man. Syempre, mas accurate. Pero hindi rin naman mali na sabihin that Mary is the mother of God. So there. Now, with all that said, dahil pinag-uusapan natin ang tunay na pagkatao at tunay na pagka-Diyos ni Kristo, how many wills then does the person of Christ have? Ilan dapat ang kanyang kalooban? Ang short answer is dalawa. 2. And let's explain as to why. Kailangan nating i-take note, for Christ's humanity to be true and His divinity to be true, each should have its own will. Kailangan ng bawat isa sa kalikasang pinagsama sa persona ni Kristo ay may kanyang kalooban. Pwede ko pang sabihin na tao si Del, o si Leia, o si Janeco, kung wala silang sariling kalooban. Ang sagot ay hindi. If you don't have your own will, therefore, you're not truly human. Maintindihan ko pa kung AI. Minsan nga ang AI parang meron talagang somehow technological manifestation. Parang pwede siyang may kalooban niyang kanya. Diba? It makes it seem or it does appear somehow na gano'n. Pero alam natin na siya ay kontrolado ng kalooban ng taong gumawa sa kanya. Ang naglalagay ng limitations as to what the AI can do ay yung tao na nagawa sa kanya. In a sense, pwede natin i-apply sa atin. Diba? Pero the fact that we are able to rebel against God, we have wills of our own. That's why lagi tayong hinihimok ng scriptures na ating i-align ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Ngayon si Kristo bilang tuloy yung term kong gagamitin, hindi kinasangkapan. Si Kristo bilang sa kanyang pagkakatawang tao ay siyang humalili sa atin, at isa sa mga ginawa niya na hindi natin ginagawa ay ang i-align ng kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. Therefore, His humanity should have its own will, and dahil nanatili siyang Diyos, His divinity has its own will. So there. Sabi sa Luke 22:42, makikita natin yung mga harmony na ganito. Father, baka mag-criticize pala muna yung iba. Hindi, kalooban niya ng Ama. Ang kalooban ba ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu, do they share in one will? Yes or no? Yes. Kasi though there are 3 persons, each persons are sharing the one will of the divine. Gets nyo? Kaya hindi rin natin pwedeng sabihin na may kanya-kanyang will ang Trinity. Mali din yun, yung ganong kaisipan. The 3 persons of the one God share the one will of the divine. So dito natin makikita na bagamat Father ang binanggit, pero
in its implication, sa mga implikasyon. The Father's will is also Jesus' will in His divinity. Tama ba? So, ang ginagawa dito ni Jesus Christ, yung kanyang will sa kanyang pagkatao, ay inaalay niya sa will ng pagka-Diyos. Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, tingnan nyo, not my will, but yours be done. May dalawang kalooban. Ang kalooban ng pagkatao ni Kristo at ang kalooban ng pagka-Diyos ni Kristo that He shares with the Father. John 6:38, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Ano pa? Hebrews 10:7, then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. Bilang ipinropesiya ito sa sulatan. Ito ay naging produkto, itong creed na ito, ng Third Council of Constantinople of AD 681, na kung saan in-address ang heresy na kung tawagin ay monothelitism. Ibig sabihin po ng mono, one, thelitism, will. So, in-address yon at ito ay idinim as heresy. Bakit? Pag itinanggi mo ang tunay na kalooban ng bawat isa sa kalikasan ni Kristo, itinatanggi mo yung pagiging totoo ng kalikasan na yon. Kaya sabi nung council na yon, and I quote, and we proclaim equally two natural wills in Him and two natural operations indivisibly, inconvertibly, inseparably, inconfusedly, according to the teaching of the Holy Fathers. And the two natural wills are not contrary to one another, God forbid. As the impious heretics, so makikita natin, pag hindi naniniwala sa two wills ni Christ, they are what? Heretics. As the impious heretics have said. But His human will follows, and that not as resisting or reluctant, but rather as subject to His divine and almighty will. For it was proper that the will of the flesh should be moved, but should also be subject to the divine will, according to the all-wise Athanasius. Therefore, we confess two natural wills and operations concurring most fitly for the salvation of mankind. For just as His most holy and spotless flesh was not destroyed by being deified, but remained its own state and nature, so His human will also, although deified, was not destroyed, but rather preserved, according to the saying of Gregory the theologian, His will is not contrary to God, but altogether deified. So dalawa ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga theologically and historically, the doctrine of monothelitism, by the way, ang opposite nito, yung dapat nating pinanghawakan, ang tawag sa kanya is diothelitism. Hindi ibig sabihin dumayo ka, pero ibig sabihin dalawa. Diba? Diothelitism, pag mono, one, dio or two. So diothelitism ang ating pinanghawakan dapat. So the doctrine of monothelitism, which holds to the belief that the person of the incarnated Christ only has one will, was condemned in the Third Council of Constantinople as a heresy. Monothelitism violates the trueness of Christ's human nature and His divine nature, which strikes at the heart of the gospel. Hindi naman masamang sabihin na ina-align ng human will ni Christ yung kanyang will sa divine will. Pero to say na iisa lang ang will ni Christ, tatamaan ng hypostatic union. Tama ba? Tatamaan ng pagiging totoong tao, pagiging Diyos ni Kristo. Pag tinamaan yon, meron ka bang tamang Kristo ng Ebanghelyo? Pag wala ba tayo, pag mali ang Kristo ng Ebanghelyo natin, maliligtas ba tayo nun? Masasanctify ka ba nun? Alam nating naging issue yun sa 1 John. Dahil mali na ang pinanghahawakan nilang Kristo, ano nung naging problema? Ano isa sa mga in-address sa Book of John? Worldliness. Ano pa? Wala silang pagmamahal sa isa't isa. Kaya malimit doon sinasabi, whoever hates his own brother, may mga ganoon. So malaki itong pinsala ang idudulot. Kaya natin muling binabalikan ang mga bagay na ito. Tupang tayo ay hindi, kumbaga, mapinsala kung mayroon mang mga lumaganap na mga ganitong klase ng maling pagkilala tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At para pag may nagtanong din sa atin, baka tayo nag-iibanghelyo at madaan tayo sa topic na ito.
maipaliwanag natin si kanila ng maayos para sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa upang hindi mapahamak ang anuman o sino man na kaluluwa. So there. Sabi ni John Preston sa kanyang The Saints Qualification na isinulat, Christ had the human will that He might obey and the divine will that He might enable. The one was subject, the other sovereign, yet both in one blessed person. Again, si John Owen from the same book, there was in Christ a human will, distinct from the will of God, yet always in perfect subjection thereunto. Hence that prayer, not my will, but thine or but yours, be done. Sa volume 2 naman ng The Works of Thomas Goodwin, Christ had two wills. The one divine, the other human. The divine will moving, the human will consenting. The obedience of Christ lay in the concurrence of both. At si Stephen Charnock, sa kanyang aklat na kinote din natin kanina, the will of Christ was never contrary to the will of God. For though He had a human will, distinct from His divine, yet not opposite, His obedience was the harmony of both. Kaya kung ating titingnan mabuti, all throughout history, yung mga forefathers of the faith, yung mga nag-exist sa first 1,000 years of the church, mula sa Biblia, Apostolic Age, Post-Apostolic Age, bago maganap ang Reformation, Post-Reformation, itong mga Puritan, Post-Reformation sila eh. Makikita natin na consistent all throughout history, yun ang pinanghahawakan ng mga tunay na Kristiyano. And they also believe that to believe otherwise is a heresy. So maging maingat tayo sa ating pagkilala sa Panginoon, maging maingat tayo sa ating pagpapahayag patungkol sa Panginoon, at harinawa sa mga bagay na ito na paalala na lang sa marami sa atin ay magdulot ito upang tayo ay magkaroon ng katiyakan na ang ating kinikilalang Kristong tagapagligtas na tunay na Diyos at tunay na tao ay ang tunay na Kristo na nasa ating kaisipan, ating sinisikap i-pursue, ating isinisikap na ang ating mga sarili ay mahulma sa kanyang wangis at sa kanyang imahe. So there. So sana nakita natin sa naging leksyon na itong kahalagahan ng tamang pagkilala sa tunay na pagkatao at tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dito ko po tinatapos yung atin pong pag-aaral, knowing rightly Christ our righteousness, particularly understanding the true humanity and the true divinity of the person of Christ. Any questions? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.